So what's up sa inyo mga kaibigan, na again, nandito na naman si DJMA para sa isang panibagong vlog. And for sure guys, alam ko kung bakit kayo nandito at yung reason kung bakit kayo nanonood ng vlogs natin now. Maaring isa ka dun sa naapektuhan ng issue ng GCash ngayon na kung saan nagkaroon sila ng unidentified recipient na kung saan may mga transactions na naganap, na kung saan meron silang transaction na kumbaga nawala yung balance ng iilan sa mga GCash users na kung saan nag-send sila ng transaction with 2,000 pesos sa dalawang GCash number. So panigurado kaya kayo nandito because of this problem. And by the way guys, sobrang dami pong naapektuhan, hindi lang ikaw. Kaya para sa akin, hindi mo kailangan masyado problemahin ito. At sa mga di nakakaalam guys, nag-message na pala si GCash na gagawin nila yung best nila para ma-refund lahat ng mga funds na nawala sa balance natin sa ating mga GCash account. Pero syempre guys, iba pa rin na mag-report tayo sa GCash kung ano nga ba yung nangyari sa atin. So dito guys, sa vlog na to, ipapakita ko sa inyo step by step paano ba kayo mag-report sa GCash para kahit paano magkaroon kayo ng chance na kayo yung mauna na i-resolve nila yung problema, especially dito sa mga unidentified recipient na nangyari. Parang kaninang madaling araw lang din to kasi naapektuhan din yung tatay ko. Nagulat siya na wala yung laman ng GCash niya na almost 16,000. At ayun nga, based dun sa transaction guys, parang sinend sa dalawang number or sa dalawang recipient na tig-1,000. Okay, so syempre ako naman guys, no? So ang ginawa namin, ni-report namin siya sa GCash. So ito yung ginawa ko guys, panoodin nyo hanggang dulo para kahit paano makatulong sa inyo. So let's go! So ito na nga guys, no, parang naapektuhan din tayo nung nangyari sa GCash. Pero sa totoo lang guys, wala po talagang laman yung GCash natin. Ayan, so kumbaga everyday kasi nagka-cash out tayo. So hindi talaga ako nagtitira ng pera sa e-wallet. Okay, para kahit papaano safe tayo sa mga ganitong pangyayari. Pero dito guys, no, ipapakita ko sa inyo step by step kung ano nga ba yung ginawa ko dun sa account ng tatay ko para kahit papaano ma-report niya kung ano yung nangyari sa kanya kanina madaling araw na kung saan nagkaroon nga ng misteryoso o mysterious na nangyari na kung saan nakapag-send siya ng tig 1K sa dalawang recipient na hindi naman siya yung nag-send. Parang kumbaga sa loob ng GCash yung naging problema. So ganito yung ginawa namin guys. So una sa lahat, click nyo po yung transaction sa ilalim. Ayan, so i-blur natin. For example guys, ito yung transaction na yon. Okay, for example lang, click nyo to. Okay, so for example lang yan guys. For example, ito yung transaction na nagkaroon kayo ng problema. So dun sa baba guys, may nakalagay na need help. Okay, ang gawin nyo, click nyo po yan, yung arrow pababa. And then guys, kung alam nyo sa sarili nyo na wala naman kayong ginawang transaction, so kumbaga bigla na lang nawala yung funds nyo sa GCash, so ang click nyo dyan guys, report as scam. Okay, yan. Ayan guys, as you can see, no? So nakalagay dito kung ano ba yung mga pwede nyo gawin. Ang i-click nyo po dyan guys, no? So kung gusto nyo basahin nyo po lahat. Pero yung dun sa number 2, report to GCash, no? So click here to report the scam to us. I-click nyo po yan. Ayan. And syempre guys, no, automatically nandyan yung reference number nung i-report nyo. Pero dun sa naging issue kasi ngayon, November 9, is hindi natin masabi kung inside job ba siya. Pero kasi based dun sa mga post na nakikita ko sa Facebook, is pare-parehas nang nangyari or pare-parehas nung bilang ng recipient at yung balance na na-receive nung mga numbers na yon. Kumbaga, dalawang recipient na tig 1,000. So meaning every transaction, 2,000 yung nababawas doon sa balance, which is ganun din yung nangyari sa tatay ko. So yung nireport namin, syempre sa your account type, ilagay nyo lang po dyan kung kayo po ay Filipino citizen 18 years old na merong SIM card sa Pilipinas. So yan ang pilipiin nyo. Yan ang piliin nyo. So mostly for sure ito yung pipiliin nyo guys. Okay? So, depende po yan guys ha. Depende po yan sa klase ng GCash account nyo. Pero sa akin, ito po yun sa akin. 18 years old with PH SIM. Pangalawa, what was the type of transaction? Okay, so nakalagay po dyan yung transaction. Dahil nga hindi nyo alam kung ano yung nangyari. Hindi naman kayo nag-send money or bank transfer. Sorry. Ang ilagay nyo po dyan guys, no, is send money na lang. Kasi yun yung naging issue eh. Kumbaga nag-send ng automatically ang GCash or yung dun sa loob ng GCash sa dalawang recipient. So yan ang ilagay nyo, send money. And then do you have send money protect? So dahil nga hindi naman natin alam yung nangyari, so no na lang. Automatically no ang ilagay nyo dyan. Okay? So kumbaga guys, ito optional lang to dun sa mga kaibigan na gustong i-report yung mga naging issue now sa GCash para kahit papano is may idea din sila na apektado rin kayo. Okay, pero hindi ko sinasabi na kailangan nyo siyang gawin. At least alam nyo na hindi lang kayo yung may ganitong problema. Ayan. So, GCash number or account number of the recipient.
Okay? So dito guys, no, ilagay nyo yung GCash number, pero sa kaso kasi namin guys, ang nilagay ko dito, in-explain ko na lang na every transaction kasi may dalawang recipient na pinagsendan yung doon sa GCash. Okay? So yun yung nilagay ko dito. Depende po sa explanation nyo kung ano ba yung nangyari talaga. Diyan, sa GCash number or account number of the recipient, ipaliwanag nyo na lang na walang specific number at dalawang recipient nung naka-receive nung 2,000 pesos nyo. Kumbaga, tig 1,000 yung na-receive. Okay? So, type of scam. Okay? So, madaming nakalagay dyan guys. Pero yung nilagay namin dito is others kasi wala naman doon sa pagpipilian. At hindi namin makita doon sa mga pagpipilian kung bakit ba nawala yung balance nung tatay ko. So, that's why nilagay ko is others. At dito guys, please share what happened or add other information about your concern. So dito guys, ang nilagay namin, pinaliwanag ko kung ano ba talaga yung nangyari. Nilagay ko yung date, nilagay ko yung oras na kung saan nangyari yung transaction. So almost 16,000 kasi yung nawala doon sa GCash ng aking tatay. So in-explain ko sa kanila na nagkaroon siya ng 8 transaction na tigda 2,000 yung nawala. Okay, so yung akin guys, in-explain ko siya ng English para kahit papano is mas formal at mas maasikaso siya ni GCash. And hopefully maasikaso talaga. Okay, so nakalagay dito guys, would you be willing to share your information with the alleged scammer? They wanted to settle the issue with you. So optional siya, pwede nyo checkan, pwedeng hindi. Pero nga sa case nga natin guys, because hindi nga natin alam yung number ng recipient or sa loob siya ng GCash nangyari mismo, hindi na namin chinekan yan. At ito guys, ang pinakamahalaga, huwag nyong kakalimutan i-screenshot yung mga photos nyo, lalo na yung mga transaction, yung mga numbers kung saan sinend yung transaction. Okay, so huwag nyong kakalimutan guys, ilagay dito yung file, so mga screenshot yan. And of course guys, click nyo po yung submit. So after submit guys, automatic, magre-reply sa inyo si GCash, ito yung makikita nyo. So i-screenshot na lang din natin. Yan yung lumabas sa GCash account ng tatay ko guys nung nakapag-send kami ng ticket sa kanila or nakapag-send kami ng ticket sa GCash. So alam ko guys, yung iba sa atin is natataranta na mga problema sila or natatakot sila na baka hindi na masauli yung balance ng mga GCash natin, especially dun sa mga nawalan, lalo na dito sa pagkakaroon nila ng unidentified recipients. Okay? So ito yung masasabi ko sa inyo guys, na si GCash, katulad ng sinabi ko kanina, is nag-text na po siya or nag-send na po siya sa atin ng message na kung saan within 24 hours ay ire-refund daw nila yung mga nawalang balance. And iimbestigahan nila kung ano ba yung reason, maaaring inside job or hindi na ganun kalakas yung security ng GCash. So hindi natin masasabi guys kasi itong pangyayari na to hindi naman madalas nangyayari. So kumbaga hindi naman siya laging ganito kasi para sa akin ang GCash, isa yan sa pinaka-solid na e-wallet na ginagamit natin ng sobrang tagal na. At unfortunately, nangyari to sa GCash and hopefully sana maayos nila, lalo na yung mga balance na na-deduct or nawala. Sana ma-refund talaga nila within 24 hours kasi sa totoo lang na problema talaga kami dito kasi akala namin yung tatay lang namin yung apektado ng issue na to. Pero nagulat kami nung nag-check kami sa Facebook is sobrang dami pala ng ganitong nangyari. At ang matindi dito guys, pare-parehas po ng nangyari. So dalawang recipient na tigi 1,000 yung sinend nang hindi natin malaman. Kasi ako nga, katulad nga ng sinabi ko sa mga kaibigan natin na guys, huwag kayong mamroblema kasi nga, no, halata naman natin na lalo na kung maingat ka sa GCash, hindi ka naman nagbibigay ng information mo like OTP tapos biglang mawawala yung laman ng balance mo or ng GCash account mo. So automatically guys, pag ganun, sa loob ng GCash ang problema. At ang GCash naman guys, based po dun sa message nila na inaayos na nila or iniimbestigahan na nila kung ano yung mga nangyari, sino ba yung dahilan kung bakit nagkaganon. So maaaring sa loob na hack or security. Pero ang sabi nila dito guys, katulad nung pinakita ko sa message na pipilitin nila yung best nila para mai-refund. Kasi guys, sobrang dami po talaga ng naapektuhan. Hindi lang po isa, dalawa, hindi lang 10, hindi lang 100, libo-libo. Baka milyon pa na GCash users nung naapektuhan bukod po dun sa tatay ko. Diba? So that's why ako guys, sineshare ko siya sa inyo para kahit papano maging aware kayo na baka mamaya hindi nyo namamalayan na nawala na pala yung balance nyo sa GCash na baka naapektuhan pala kayo ng issue na to. So at least dito sa video na to, pinakita natin yung step by step paano ko ba or paano ba namin ni-report
yung nangyari, di ba, para kahit papano is, ayun nga, ma-inform natin si GCash na naapektuhan din yung account ng mga kapamilya natin or mga kakilala natin. And ayun lang naman guys, no? So ako ang advice ko, huwag kayong kabahan. For sure, 95% babalik yung balance nyo. Di ba? Kasi si GCash, para kahit papano may tiwala pa rin ako dyan. Sa totoo lang, may tiwala pa rin ako sa GCash guys. Okay? And kung sa tingin nyo nagustuhan nyo po yung vlog natin, don't forget to like, comment, share, and subscribe our channel DJMA for more videos like this. At yun lang naman guys. Maraming salamat.